Let's pray. Panginoong Diyos, sa buong mundo, maraming nangyayari na kaguluhan at nakakatakot o nakakalungkot na mga bagay. Naway kupkupin mo kami at tulungan niyo po kami sa panghahawakan ng iyong mga pangako. Lord, tinataas po namin ang aming church. Tulungan niyo po kami na lumago sa inyo at magpalakasan ng loob. Maging layunin namin na mas mapalapit sa inyo at makapagdala pa ng iba sa iyo. Tulungan niyo po kami na ituon ang aming pagsamba at atensyon sa iyo lamang. At nawa ay maluwalhati kayo sa paghayag ng iyong banal na salita at sa aming pakikinig rito. Mahal po namin kayo at tinataas namin kayo sa aming service ngayong hapon sa pangalan ni Jesus. Amen. Good afternoon. Magandang hapon. I forgot what service I'm in. Tutuloy po natin ang Luke chapter 21. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Let's please rise. And we will read Lucas chapter 21, verse 29 to 33. Luke 21, 29 to 33. Starting from verse 29. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, "Tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na ang mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din man, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang salinlahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman." Please be seated. Okay. Want to ask a question. Ano po ang layunin ng mga senyales? Signs, signals. Ang dilaw na traffic light, yung brake light ng kotse, o yung mga poste na may babala ng construction sa kalye. Anong purpose ng mga to? Para makapaghanda. Whether ito ay bumagal or mag-ingat, tumigil or lumiko, mag-detour. Ito ay para mamalayan natin na may panganib at makapagbago ng kilos. Change. No? Ibig sabihin nito, pag may sign or senyales, ay may malapit na mangyayari. At kung hindi ka handa, magsisisi ka. Nung nag-nursing ako, nung college, nag-duty kami dyan sa RITM Alabang, yung sa likod ng FEU. Diba? Hindi ko malilimutan yung pasyente na pinakita sa amin na may rabies. Isang virus na nakakaapekto ng utak at spinal cord. Nagdedeliryo po yung pasyente at naglalaway. Itinuro sa amin ng professor namin na kapag nasa punto na ang rabies na nakakakita na ng ang simptomas na ito, masyado nang nag-advance na yung sakit at hindi na maaagapan. Sa ganitong sitwasyon, huli na ang lahat. Pag naabutan ka ng senyales, it's too late. Minsan, tayo naman, masyado tayong obsessed sa mga signs, hindi po ba? Naghahanap tayo ng sign kung tama ba ang desisyon ko. Naghahanap tayo ng sign kung siya nga ba ang soulmate ko. Naghahanap pa tayo ng sign kung gaganda pa ba ang sitwasyon natin sa buhay. Minsan, nakakakita pa tayo ng signs kahit wala naman. Naku, palaging lumalabas yung numerong ito, siguro mananalo to sa loto. O bakit parang kakaiba yung kilos ni ganyan? Siguro sign yan na kailangan ko gumanito ganyan. Kahit wala namang sign, may binabasa natin na parang sign.
Ito po ay dahil ang senyales ay parang mensahe na galing sa Diyos na ito nga ang kalooban niya, na ito ay totoo na kailangan pag-aksyonan kaagad. Sa ganito din pong paraan, dinitalye ng Panginoon ang mga bagay tungkol sa kanyang muling pagbabalik. Kapag hinintay mo pang makita ang mga senyales para magbago, maaaring huli na ang lahat. Okay. Pero nasaan po tayo sa Luke 21? Ito po ay magiging pang-apat na linggo nating pag-aaralan ang sermon ng Panginoong Hesus sa bundok ng mga Olives or yung Olivet Discourse, kung gusto nyong ma-nosebleed, tungkol sa pagbabalik niya. Nagpakahirap po ang mga pastor at preachers natin para maging tapat at consistent ang interpretasyon natin sa mga propesiya na isang paksa na madalas iniiwasan dahil sa hirap ng pag-aral nito. Intimidating ang end times, yung tinatawag na eschatology or the study of the last times. Kaya po, huwag po nating i-take for granted ang pagkakataon na ito na binigay ng Panginoon sa atin para aralin ito. Dapat nga makita natin na ito ay isang blessing. Hindi tayo theologian, hindi tayo nasa seminaryo, ngunit napag-aaralan natin to. So, paano nga ba tayo napadako sa paksang ito? No? Yung previous chapter 20, anong nangyari noon? Kine-question ng mga Pariseo at Eskribo ang Panginoon. Tapos, yung sa susunod naman na chapter after 21, yung chapter 22, no? Doon magsisimula ang pagtataksil ni Judas. Bakit dito sa 21, pinag-uusapan itong mahirap na topic? Ano yung naging connection? Diba? Minsan, parang we just go to church every Sunday, okay, preach. Pero don't forget, this is a chronological order. No? So anong connection? Simple. Ito po ay nag-umpisa sa tanong na kailan mawawasak ang templo? At ano ang magiging mga senyales ng iyong pagbabalik? Somebody asked these questions to Jesus. Mga tanong na ang Panginoong Hesus mismo ang nagpasimula at nakakagulat na pahayag. Very intentional, very deliberate ang choice of words ni Jesus para lumabas yung question na to para pag-aralan natin ito ngayon. Pero, rewind pa po tayo ng konti. Bago pa nga lahat yon, mayroong hindi lamang isa kundi tatlong ehemplo starting from chapter 20 ng pag-uugaling mababaw na pagiging relihiyoso, superficial religion. Okay? Bago tayo napunta sa topic nito, may tatlong incident of superficial religion. No? Kung natatandaan po natin, nag-preach si Brother Joshua na tungkol sa mga eskribo na mapagpanggap ang relihiyon nila. Kaya kailangan mag-ingat. And then, the following week, si Pastor Pedro naman, tinuro niya ang mga handog ng mga nakita nilang mayayamang tao ay galing lang sa kasobrahan ng kanilang kayamanan. Yung offerings nila, na-impress ang mga tao, wow, grabe sila magbigay. Napaka-generous, napaka-godly. Pero sinasabi ni Jesus, wala yan kumpara sa sakripisyo ng widow. Kasi at least nagbigay siya out of her whole wealth. Okay, so pangalawa yon na superficial religion. And then, ano yung sumunod doon? Nag-preach si Pastor Rico tungkol sa templo na hinahangaan nila. No? Sabi ni Jesus, ito ay mawawasak lang din. Very shocking. They were admiring the temple. Wow, gano'n naman. Baka tayo dito, masyado natin ina-admire yung aircon at napakagandang location. Baka masyado tayong na-fixate sa mga physical na bagay.
Madali po kasi tayong mga tao mapabilib sa mga gawaing di pangkaraniwan, di po ba? Nakaka-amaze naman talaga pag there's an achievement or accomplishment na beyond the normal or the average. Doon sa pangatlong point, sumagot si Jesus. Dito sila nagulat, kaya't nagtanong sila tungkol dito. Kailan? Mawawasak? Kailan to? At ano ang magiging senyales? Natatandaan po natin yon. Yan yung nag-trigger ng itong 3-4-part series natin on the end times. Baka kasi nag-a-attend tayo, okay? Ano yun? Si Kuya Carlo, yung mga tribulation, tapos yung rapture, baka hindi natin iniisip yung talagang tinuturo dito. Okay? At nagsimula ang talumpati ni Jesus ukol sa katapusan ng mundo sa tanong na ito. So, ano nga ba ang mga tinuro ng Panginoon na magiging mga senyales ng kanyang pagbabalik? Una, okay pa ba tayo? Okay, una, na may mga manloloko na papanggap na Mesiyas. Hindi po ba? Chapter 21. Tapos, pangalawa, tinuro ni Pastor Dennis na magkakaroon ng mga digmaan at mga himagsikan. Pangatlo, tinuro din po niya na magkakaroon ng matinding pag-uusig, persecution, both to believers in general and particularly sa mga Hudyo, to the Jews. Pang-apat na sign, nag-preach naman si Pastor George na magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, buwan at bituin, no? Na talagang matatakot ang mga tao. And then panglima, kay Pastor George din, tsaka makikita ang pagbabalik ng anak ng tao, the Son of Man, Jesus Christ. All of these signs, no? We went through them one by one. These are the signs na babalik na ang Mesiyas. Kaya nandito po tayo ngayon, no? At pag-uusapan naman ni Jesus kung gaano katagal ang pagsunod-sunod ng mga pangyayaring ito. Okay? So we know the what. Now we will talk about the when. Nasagot na ng Panginoon ang kung ano ang mga tanda, ngayon naman ay sasagutin niya kung kailan ito mangyayari. Number 1, makikita po natin ang talinghaga tungkol sa pagbabalik niya. Talinghaga tungkol sa pagbabalik niya. Verse 29, at sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga. Okay. Tandaan po natin, continuation ito ng verse 28. Last week, no? Na kung saan sinabi ng Panginoon na tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Okay? Do you have your Bible? Ito ay positibong mensahe, pampatibay loob. The last message was ended on a positive note. Kaya dito, dinudugtugan ni Jesus ito ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang pagbabalik. Naintindihan po natin. Tinutuloy niya lang. It's still one thought. It's still one topic. No? You will see the Son of Man, and additionally, tungkol sa pagbabalik, tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na ang mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Sinasabi po sa institusyon ng forestry ng UK na kapag malapit na ang summer, natural na umuusbong ang mga dahon mula sa sanga ng puno upang masilayan ang araw para gamitin ito kasabay ng tubig at carbon dioxide bilang pagkain, no? Nag-science class tayo bigla. Bago dumating ang taglamig, no? Kumbaga, kaya nagkakadahon ang puno right before summer. Kasi God designed the tree to absorb as much nutrients at the maximum peak time na may araw, na mainit, no? Para pag taglamig, no?
meron siyang enough reserves, no? Gamit ang kanyang substance na tinatawag na chlorophyll. So, grabe, ang galing ng design ng Diyos sa mga puno. Madalas gumamit ang Biblia ng mga konseptong agrikultura upang magturo ng mga espiritual na aral. Okay? The Bible uses farming, nature, animals to explain Bible lessons. Bakit? No? For example, no? Marami tayong nadaan ng lesson tungkol sa seeds, no? Soil, thorns, vines, di ba? May mga parable about wheat, tares, manok, mother hen, foxes, mga olive, yung sap ng puno, di ba? Puro nature, no? Dahil ito ay pangkaraniwan sa mga tagapakinig noon. Ito ay napaka-epektibong instrumento sa pagtuturo. At kailangan maintindihan natin ang fact na ito kapag pag-uusapan natin ang ibig sabihin ng puno ng igos. Okay? So, nakakasunod pa ba tayo? Using nature as an illustration is common to explain spiritual things. Kaya, pagdating dito sa puno ng igo, which is the fig tree, mahalagang tandaan yon. Dahil maraming iba't ibang pangangahulugan ang pinanggamitan sa Biblia sa puno ng igos. Okay? For example, ginamit ng Biblia ang puno ng igos tungkol kay Abimelech nung Judges chapter 9. Ginamit din ang puno ng igos to represent yung mga ninuno ng Israel sa Hosea 9. Totally different. Ibang-ibang illustration. Ginamit din ang puno ng igos to illustrate both yung mabubuti at masasamang tao, good and bad. Hindi palaging pareho, hindi palaging the same ang use ng puno. Nakakasunod pa ba po tayo? And then, siguro most famously, ginagamit minsan ng Bible ang puno ng igos to represent the nation of Israel, mga Hudyo, sa Joel chapter 1 and Matthew 21. May mga naniniwala kasi, bakit parang may mga lesson na ganyan, iba-ibang interpretasyon? Kasi may mga naniniwala na ang puno ng igos dito, sa verse natin, ay nagsisimbolo sa bayang Israel. Dahil sa parte nila sa huling panahon. May mga connection daw. Naku, baka katulad to ng Matthew 21, baka may connection, may hidden meaning. No? Ngunit, dahil sa verse 32, napakalinaw na ang simpleng intensyon lang ng Panginoon ay ipahayag ang mabilis na paglipas ng panahon. Ganun lang. It's just to illustrate the passage of time. The fig tree does not represent Israel. Lalo na, okay, but wait, there's more. Lalo na binanggit din niya ang iba pang punong kahoy. So it's not just the fig tree. Ibig sabihin nito ay karaniwan ang napag-uugali ng lahat ng puno ang pinapakita niya. Walang itinatagong kahulugan ang punong igos. Let's stay focused on Jesus' simple lesson. So ang punto ni Jesus dito ay, nakikita nyo ba ang mga dahon? Tag-init na. Alam nyo na to. Naintindihan nyo na to. Hindi kailangan ko pang i-explain to. Then verse 31, gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinasabi ko, malalaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. Anong ang mga sinasabi ko? Anong mga sinasabi? No? Pag nangyayari na ang mga sinasabi ko, lahat, nireview po natin kanina, lahat ng napag-aralan natin sa nakaraang 4 na linggo. Yung mga manloloko, yung mga digmaan, di ba? We were studying that. Mga pag-uusig, persecution, mga palatandaan sa kalangitan.
gayon din, sa ganoon din paraan na kapag may dahon, malapit ng tag-init, kapag nakita nyo na ang tribulation, malapit ang Mesiyas. In the same way that you see the leaves, summer is near. If you see the signs, the Messiah is near. Dito, binigyang diin ng Panginoon ang mensahe niya gamit ang matinding punto tungkol sa kabilisan ng lahat ng mga ito. Okay? Okay pa ba po tayo? Okay? He now gives an additional point to emphasize something very strong. Verse 32, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang salinlahing ito. That is a very interesting statement. Sino ang itinutukoy ni Jesus dito na ang salinlahing ito? Okay? Depende kasi sa interpretasyon, magiging iba ang implikasyon. Okay? So, very important na ma-identify natin who is this generation being talked about. Marami kasing interpretation at iba-iba ang ibig sabihin. No? So, we have to find ano yung biblical meaning. Number one, ang isang popular interpretation ng salinlahing ito ay na ang mga disipulo mismo ni Jesus ang makakapagsaksi sa pagbabalik niya. Okay? That's one interpretation. Ngunit, obvious na hindi ito ang nangyari. Kasi hindi bumalik si Jesus during their time. Okay? Number two, ang second interpretation ng salinlahing ito ay na ang salinlahing buhay na pag nawasak ang templo ang makakapagsaksi ng pagbabalik niya. Ito ay hindi rin po nangyari. Kasi 'di ba, pinag-usapan niya na mawawasak yung templo. So akala ng iba sinasabi, yung mga taong buhay sa pagwawasak ng templo, sila ang makakakita ng pagbabalik ng Panginoon. Hindi. Pangatlo, ang mga Hudyo ang mga Hudyo ang pinag-uusapan dito. The race, the nation of Israel. Ngunit walang koneksyon ang interpretasyon nito sa pinag-uusapan ng talatang ito. No? Hindi ito, separate lesson yan. Hindi siya aligned sa sinasabi ni Jesus about His return. And pang-apat, ang interpretation ng salinlahing ito ay ang mga taong buhay nung na-restore ang Israel bilang bansa noong 1948. I think na-mention na rin to ni Kuya Carlo. Nung pinaliwanag niya ang passage niya, no? That in 1948, Israel was officially formed as a nation again. So sinasabi ng iba, yan, ito ang generation na makakakita ng return of the Savior. Ngunit hindi din bumalik ang Panginoon during that time. Kasi ilang taon na ang lumipas. 75 years, 2023 na. 75-year anniversary na ng Israel, hindi pa bumabalik ang Messiah. So that's not the interpretation. Okay? Ano nga ba talaga? Ano nga ba? What does it mean by ang salinlahing ito? Ano nga ba talaga ang susi sa pag-intindi sa salitang ito? Ang sagot ay nasa kasunod na salita. Ang salinlahing, ano? What's the next word? As ang salinlahing, ito. That's the key. Bakit? Pag sinabi mong ang salinlahing ito, yung kaparehas, yung itinukoy ko kanina. No? Alin ito? Anong itinukoy mo? Verse 31, itong mga makakakita ng manloloko, digmaan, pag-uusig, at mga palatandaan sa kalangitan. Diba? He mentioned in the previous verse that they will see these signs and wonders. This generation, yung generation na yun na makakakita ng mga signs, sila ang makakakita ng pagbabalik ni Jesus.
So it's very simple. You just need to look at the verse. Minsan, kung saan-saan napupunta yung interpretation natin, you just need to look at the whole verse. Pag sinabing magaganap ang lahat ng ito, bago sila lumipas, ang ibig sabihin nito ay mangyayari lahat ng mga senyales na nilist ni Jesus sa loob ng kahabaan ng isang buhay lang. Naintindihan po natin? One lifespan. All of the signs, yung mga false antichrist, yung mga digmaan, persecution, yung mga signs that we've been studying, yung pala, lahat yun mangyayari within one lifetime. No? Ito ay napaka-ikli, napakabilis. Kaya kahit nakakakita tayo minsan ng mga sakuna sa mundo, akala natin, yan na, pabalik na ang Panginoon, di ba? Hindi ito kasing lala at sunod-sunod sa mangyayari sa tunay na pagbabalik ni Kristo. Okay, may digmaan, okay, may persecution dyan. Naku, yung Christians, pinapersecute. It's not the worst. Parang katulad ng panganganak, di ba? Yung may mga contractions, mga hilab na malalayo. Pero pag palabas na talaga yung baby, napakatindi at sunod-sunod. The birth pangs na tinatawag. That will be the signs na pabalik na ang Panginoon. Ayon sa itinuro ni Pastor George, hello? Hi. Throwback yan Ayon sa itinuro ni Pastor George nung nakaraang linggo, tayo dito sa GFC ay naniniwala sa katuruan ng Biblia na mauuna ang rapture o ang pagsagip sa mga mananampalataya bago maganap ang tribulation at pagbabalik ni Jesus bilang hukom. We believe the rapture will happen before the tribulation. Okay? Hindi ko ulitin yung buong explanation ni Pastor George. He did a way better job to explain that. No? Kaya, ang mga babalang ito ay hindi para sa atin mismo, kundi para sa mga maliligtas pa lang pagkatapos ng rapture. Naintindihan po natin? Kasi kailangan sagutin yung tanong, para kanino ba ang mga pabala na ito? At saka yung mga pangako na ito? It's not for us. It's for the future believers. Ngunit, ito ay masayang balita pa rin sa atin. Dahil nagbibigay ito ng katiyakan sa pagsagip sa atin at ang pagkakasama sa Panginoon sa kanyang pagbabalik. Did you know, when Christ returns, tayong mga na-rapture na Kristiyano, sasama sa Kanya? Isn't that amazing? Hindi ko pa rin ma-grasp yun that the Christians na na-rapture before the tribulation, when Christ descends, we will join Him. Hindi ba exciting yun? Parang it's almost unbelievable na hindi ako worthy. Di ba? Parang yun yung iisipin mo, hindi ako worthy na maging kasama doon. But God promises that. So when He talks about the signs, yung pagbabalik niya, dapat ang mga Kristiyano ma-excite. Kasi lahat ng mga injustice, mga suffering na nakikita natin, nararanasan natin, will go away. Masasolve lahat. Okay. Sa puntong po ito, tapos na ang ibig ipahiwatig ng Panginoon sa atin tungkol sa kanyang pagbabalik. Okay? The main point of the parable is explained. It's done. Okay? Ngunit, ito sa last verse natin, last verse. Ngayon naman ay may karagdagan siyang gustong sabihin. Isang bagay na kaugnay sa nakaraang sinabi. Ngunit hiwalay na katotohanan. Connected sa previous topic, ngunit sarili din siyang topic. No? Number 2, ang pagpapahayag tungkol sa kadakilaan niya. Verse 33. Lilipas ang langit
at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 7, no, something similar. Sabi sa 2 Peter, sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama, reserved for fire. And verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Paano kaya natin to mauunawaan? How can we appreciate yung sinasabi dito? Kasi parang napaka-mystical, di ba? Napaka-apocalyptic, no? Alam niyo yung pelikula na Oppenheimer? Di ba? Barbenheimer nga ang nauso ngayon, di ba? Barbie, Oppenheimer. Yung pangalawa nun, hindi yung Barbie, yung movie na tungkol sa nag-imbento ng atomic bomb na ginamit noong World War II. Okay? No spoilers, no spoilers. Sa pelikulang Oppenheimer, isang kinatakutan ng mga scientists sa paggawa ng atomic bomb ay na maaaring hindi tumigil ang pagsabog ng atmosfera ng buong daigdig. Kasi, paano yun? Di ba, nasisplit yung atom. So, pinaliwanag sa movie na actually chain reaction siya. Paulit-ulit. No? Kaya napakalaki ng explosion ng atomic bomb. They were scared na baka hindi tumigil, na buong atmosphere ng Earth will explode. Kaya nung pa-testing, kinakabahan sila. Bakit hindi yun spoiler? Kasi buhay pa tayo ngayon. Okay? So, hindi po yun spoiler. Because we're still alive. Nalaman din naman na hindi itong nangyari. Ngunit, isipin po natin kung talagang nangyari ito. Imagine if every atom in the universe was torn apart and exploded like they feared, that is what will really happen. Ito ang mangyayari sa darating na panahon. It will actually happen. Mawawalang kahulugan ang mapagpanggap na pagiging relihiyoso, di ba? Magiging useless, pointless. Ang pakitang paghandog ng kayamanan at ang mga kahanga-hangang monumento na religious statues and buildings, useless, pointless in the light of the end of the world. No? So, sabi, ang lilipas ang langit at ang lupa. Sa kabila naman, kabilang dako, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman. No? Sa kabilang dako, sinabi ng Panginoon na kung gaano kasigurado na lilipas ang mundo, no? How sure, how certain the end of the world is, ganun din kasigurado na ang kanyang mga salita ay hindi lilipas kailanman. Parang kinompare and kinontrast niya. Di ba? No? Ang mundo at ang langit lilipas. At ang salita ko hindi lilipas. Pero parehong totoo, parehong sure na mangyayari yun. Anong mga salita ang pinag-uusapan ni Jesus? Anong salita ang hindi lilipas kailanman? No? Una, ang lahat ng propesiya at kahit mga pangako ng Panginoon dito sa kabanata nito. No? Everything that's being discussed, it will surely happen. Ngunit hindi lamang ito. Pansinin natin na sinabi niya na ang kanyang mga salita ay hindi lilipas. Okay? Ang ibig sabihin po nito ay kasama ang kabuuan ng salita ng Diyos
ang matutupad. Okay? Not just the prophecies and promises of the end times, but my words in general, my words, all of them will not pass away. Sabi sa mga Bilang, chapter 23, verse 19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. So when we look at the Bible, bawat pangyayari, bawat aral, bawat babala, bawat pangako, sa lahat na ito, napakaseryoso ng Diyos. Kahit hindi natin siniseryoso. Whether we agree or not, God is dead serious with every word in the Bible. Kaya kritikal para sa bawat Kristiyano at sa kabuuan ng simbahan natin na magkaroon ng mataas na pagtingin sa salita ng Diyos. If God's word shall stand, even when the universe does not stand, we must therefore honor it. We must look at it with reverence. No? At tatapos tayo sa 3 dahilan kung bakit kailangan magkaroon ng mataas na pagtingin sa salita ng Diyos. Okay? 3. Number 1. Okay? Why have a high view of God's word? Because number 1, ang salita ng Diyos ay may autoridad. Authority. God's word is authority. Sabi sa 2 Timoteo 3:16 na lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. All scripture is inspired by God. Kaya nararapat na ang lahat ng kasulatan ay siyasatin at sundin, hindi po ba? Not everything is a blessing, not everything is a warning, not everything is a principle. Sometimes yung mga metrics ng tabernacle, akala natin useless yan. But it all is of equal value to be honored and revered. Alam natin, 'di ba, na ang mga hindi Kristiyano ay hindi talaga naniniwala sa Biblia. 'Di ba? Kung maniwala man sila, mga pick and choose. Gusto ko 'yan. But we know that unbelievers don't view scripture as authority. Ngunit, believe it or not, mayroon ding mga tumatawag sa sarili na Kristiyano na sila hindi din naniniwala na ang salita ng Diyos ay walang pagkakamali at na may otoridad ito sa buhay natin. When I first learned of this, I couldn't believe it. There are believers who don't believe. Di ba, ang ironic, who don't believe in the authority of Scripture. So what are you believing if you call yourself a Christian? No? Naniniwala sila na ang pag-aaral ng Biblia actually ay hadlang sa tunay na pagsamba sa Diyos. Kasi daw, masyado kayong nagiging interpretasyon, masyado kayong bookish. No? Ito po ay problema ng tao, hindi problema ng salita ng Diyos. Yes, people can be arrogant, unloving, unkind. That does not change the authoritative nature. Walang effect yon sa otoridad ng Biblia. Maaaring mapafocus ang tao sa maling bagay at motibo at maging mayabang sa mga hindi importanteng bagay at maging hindi mapagmahal. Ngunit hindi nito naapektuhan ang tunay na katangian, pag-ibig at kabanalan ng Diyos. The Bible stands above us all, whether we believe it or not. The Bible stands above us all, whether we believe it or not. No, it has authority. That's the first reason. No, maraming reason to have a high view of God's word, but that's just one. Why have a high view of God's word? Because it is authority. Number 2,
Why have a high view? Mataas na pagtingin sa salita ng Diyos? Dahil ang salita ng Diyos ay gumagabay sa tamang pagsamba. No? Why do we do things this way? Bakit ganito? Bakit sa ibang church hindi ganyan, no? Ginagabay tayo ng salita ng Diyos kung sino ba talaga ang sinasamba natin. Kung paano niya gustong sambahin siya. Kung ano ang maling paraan ng pagsamba sa Kanya. Did you know, not all worship is acceptable? Kaya may strange fire conference kasi if we invent our own ways of worshiping God, I'll do it my way, I'll do it my way. Maganda naman ang intention ko. If it's against God's will, it's still sin. No? At ginagabay din tayo kung ano ang definition ng tunay na pagsamba. No? Sa bawat pag-aaral natin ng Biblia, sa mga Bible study, PDF, D-group, Sunday service, with every lesson, mas nakikita natin ang kabuuan ng kanyang tunay na diwa. Ang kanyang karunungan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kabanalan, at kalwalhatian ng karapat-dapat na tagatanggap ng ating pagsamba. We know who we worship when we study the Word. Ito ang nagbigay ng kahulugan sa ating pag-aawit. No? Minsan akala natin yung pag-aawit, yun na mismo yung worship. Mauuna ang worship bago ang preaching. Akala natin yung singing is worship. No! Worship is yung kung paano ka mag-isip, how you think, how you view the world. No? That God is above all. Ang pagkanta is just an expression. It's one form of worship. You worship in how you talk to each other. You worship in how you study the Word. You worship in how you fulfill your duties in life. Singing is a gift. It is one form of expressing worship in a creative and beautiful way. No? Music is a beautiful gift, but it's not worship itself. It is one expression of worship. Sorry, nag-English service na ako. Sabi ni Brother Josh, pwede ako mag-Taglish eh. I was given the permission. No? Naintindihan po natin. We identify worship as singing. But singing is nothing without the true meaning behind the lyrics. Without the true meaning. Ito ang nagbibigay ng kahulugan sa ating pag-awit. Kapag naintindihan natin kung bakit amazing ba ang grace. Diba? Amazing grace. Why is it amazing? Kung bakit kay Christ alone our hope is found. At kung gaano ka-great ang kanyang faithfulness. Diba we just sang, "Great is thy faithfulness." Why is it great? Kasi sabi sa kanta eh, when we study the Word, we understand why is He great? Why is He loving? No? Why is our hope in Christ alone? Ang kanta ay mga salita lamang kung hindi magbigay ang katotohanan ng kahulugan sa mga salita na ito. So, number 2, ang salita ng Diyos ay gumagabay sa tamang pagsamba. It informs our worship. And number 3, ang salita ng Diyos, why have a high view of God's Word? Ang salita ng Diyos ay nagsasaad tungkol sa kanyang mga biyaya. God communicates His blessings through Scripture. No? Sabi sa Taga-Roma chapter 10 verse 17 na faith comes by hearing. And what? Hearing the word of Christ. That's how you're saved. By hearing truth. Bakit mahalagang aralin ng maigi ang totoong interpretasyon, konteksto, gusto niyo lang magmukhang matalino? Why do we do that? Hindi, diba? Sa totoo lang, pag hindi naintindihan ng tao ang motibo natin, baka akala nagyayabang lang tayo. Why do our pastors and our preachers work so hard na ito nga ba ang tamang interpretasyon? Ito nga ba ang gustong sabihin ng tagasulat ng Diyos? Why do we have to know kung ano yung tamang katotohanan?
Ito ay dahil sa katotohanan tayo nakakatanggap ng pananampalataya. Sa katotohanan tayo naliligtas. Sa katotohanan tayo napapabanal. Sa katotohanan tayo iniingatan at pinipreserve ng Diyos with the promises, no? I will never leave you nor forsake you. If you confess your sins, I am faithful to forgive. I am faithful, sabi ng Diyos. Kahit hindi ka faithful. Grabe, di ba? And sa katotohanan tayo nabibigyan ng pag-asa. At dahil sa katotohanan, alam natin na tayo ay gagawing perpekto tulad ni Kristo in the future. It's the only reason we have any hope. Any hope at all. Kaya po, huwag po nating baliwalain ang salita ng Diyos. Sabi, ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman. No? All authority, all dominion is given to Jesus. Seryosohin natin ang salita niya. At sana tayo bilang simbahan ay tumulad sa ugali ng tagasulat ng Psalm 119 na nagsulat sa verse 159, nalalaman mo, O Yahweh, mahal ko ang iyong utos. Iligtas mo ako ayon sa pag-ibig mong taos. Ang buod ng kautusay batay sa katotohanan, ang lahat ng tuntunin mo'y pawang walang katapusan. And now, ang benediction po natin ay manggagaling sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23 and 24. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Blessed Sunday.